Mga kapatid, kung naaalala ninyo yung nangyaring kaguluhan dito sa Syria, yung civil war na matagal na nga nagaganap at napabagsak mga kapatid ng mga tinatawag na rebelde, yung Uyghur fighter sa Syria mga kapatid, yung kanilang gobyerno doon, yung presidente nilang si Al-Assad, yung tinatawag nilang tyrant mga tol, no? Napabagsak na nga nila yon at yung presidente yun ay lumipad na papuntang Russia at kumbaga tumakas. No, ngayon, etong mga Uyghur fighters, mga kapatid, kasama na yung TIP o yung tinatawag na Turkish Islamic Party, ay nagbanta mga kapatid na dadalhin na daw nila o isusunod na daw nila ang China, no? Dito sa nangyari nga dito sa Syria, ngayon, meron silang galit o meron silang hinanakit mga tol dito kay Xi Jinping o sa China. Ang sabi nga rito sa report mga kapatid, no? Uyghur fighters in Syria have raised concerns for China's security with growing tensions over their involvement in the region. In response, the Turkish Islamic Party o yung TIP vowed to support their cause and intensify the fight against China mga kapatid. Yan, no? No? Isusunod na nila mga tol ang China. So ito ang ating bibigyan ngayon ng reaction video. Total mga kapatid, mahilig naman magsimula o magbanta ng gera itong China. Ngayon may maghahatid na ng gera sa kanila mga tol. Etong rebelding grupong to na tinatawag mga tol mula sa Syria. So ito ang ating papanoorin, bibigyan natin ng reaction video. Alamin natin kung bakit at ano ang dahilan ng kanilang galit sa China mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. A Uyghur militant group that helps to topple Bashar al-Assad has vowed to take the fight to China. The Turkestan Islamic Party threatened Beijing the day the Syrian regime collapsed. In a video, the group says it will carry out its fight in China's Xinjiang region, which has Uyghur population. So doon na daw ngayon nila dadalhin yung kanilang laban, no? After nga nilang mapabagsak yung gobyerno ng Syria mga tol, ay dadalhin na nila ang laban o i-expand nila yung laban nila papuntang China. The TIP has been based in Syria for more than a decade, with its members fleeing to West Asia to escape China's severe oppression. Oh, yung TIP ay nakabase na ngayon sila sa Syria matapos daw nilang tumakas mula sa severe oppression sa China. So yun siguro yung dahilan mga tol, no, ng kanilang galit dahil nakaranas sila ng severe oppression mula rito sa China, no? Dating nandoon sila, ngayon tumakas sila doon at nakabase na ngayon sila rito sa Syria. Itong tinatawag na Turkestan Islamic Party, mga Muslim tong mga to. The Uyghurs, TIP or TIP, has stayed in Syria during 13 years of civil war and appears to have retained an independent identity despite ties to other factions. Its fighters joined Hayat Tahrir al-Sham, the Islamist group that led the rebel offensive, in a thrust out of the northwest of Syria. The group was established in the 1990s with the previous presence in Afghanistan and Pakistan, has continually highlighted its priority as Uyghur independence. Time and again, it has said that its goal is to liberate the Muslims of East Turkestan from the Chinese occupation. China's crackdown on the Uyghurs has witnessed more than 1 million people forced into re-education camps, with thousands more imprisoned for crimes such as praying or fasting. Ooh! No? Maraming ipinakulong mga tol itong Chinese daw, itong China for crimes na pagpe-pray at saka pagfa-fasting. Sabing ganun, ito balikan natin Balikan natin kung tama yung pandinig natin mga tol. Has witnessed more than 1 million people forced into re-education camps. Okay, so more than 1 million person ang na-force daw na do sa re-education camps nila. With thousands more imprisoned. 1,000 ang ipinakulong for crimes such as praying or fasting. Praying or fasting. Di ba normal na ginagawa mga tol yan ng Muslim? Di ba yung pananalangin nila at saka yung pagpa-fasting, lalong-lalo na sa mga panahon ng tinatawag nilang Ramadan. Ewan ko kung tama ako mga tol, baka mayroong mga kapatid tayo rito Muslim na nakakaalam no na
Pero dito ang sabi, mga kapatid, sa ating pinapanood, hindi galing sa akin to, marami daw ipinakulong ang China dahil daw doon sa krimen na pagpe-pray at saka pagpa-fasting. Kumbaga pati yung pati yung religion, mga kapatid, yun nga ino-oppress no ng China, kaya nagagalit itong mga to. Human Rights Watch claims China has renamed over 600 Uyghur villages and towns with the primary goal to remove religious or cultural preferences and references. Oo, yun nga no, yung religion, mga tol. Some governments have designated China or the acts by China as genocide. China denies the charges, claiming that its policies in Xinjiang are related to counterterrorism and extremist threats. So ang sinasabi ng China, ang ginagawa daw nila is against terrorism, sabing ganun, mga kapatid. No, dinideny nila itong inaakusa sa kanila. Pero ang sabi nga nitong Uyghur fighters, Uyghur fighters will fight in Xinjiang region. Ito ngayon sa China, no? Tapos itong Turkish Islamic Party vows to take the fight to China. O yan, mga kapatid, may maghahatid na ng gera, mga tol, sa China. Tanong, ano kayang reaksyon ng China rito, mga tol? Ano kayang reaksyon nila rito? For all the late Alright, mga kapatid, yan, no? So eto nga, no, yung Turkish Islamic Party ay tumakas mula sa China at nakabase na ngayon sila dito sa Syria dahil nga sa naranasan nilang severe Chinese oppression o severe oppression mula sa China dahil ngayon sa kanilang religion, yung Islamic nga, mga tol, na marami daw ang ipinakulong, libo-libo ang ipinakulong, mga tol, ni Xi Jinping dahil daw sa krimen na pagdarasal o yung prayer ng mga Muslim at saka yung pagpa-fasting nila. 'Di ba? 'Di ba ginagawa nga naman talaga ng mga Muslim 'yun. So etong Uyghur fighters, mga tol, ito yung mga lumaban doon nga sa kanilang tyrant dictator leader, yung presidente nila na si Al-Assad, na ang ulat, mga tol, hindi sa ating galing yung ulat na yun, sa mga napanood nating balita, ito daw ay talagang mabagsik na presidente, mga tol. Marami daw yan ipinaligpit at maraming ipinamas, alam nyo na ibig sabihin, mga tol, na kanilang mamamayan. So eto nga, nagdidiwang, mga kapatid, yung karamihan ng mga Syrian mamamayan dahil at sa wakas natapos na din, mga tol, yung pamumuno ng kanilang leader doon, mga tol. Anyway, ano masasabi mo rito sa balitang to, mga kapatid? Pero isa pa lang yan, sa bibigyan natin ng balita. Ito, mula pa rin to sa international news, mga tol. Ito, North Korean troops nasawi sa Russia, mga kapatid. At meron pa tayo mga ulat na nakita, no, na napanood, na ang ginagawa daw ng mga Russian soldiers sa mga nasawi ng mga North Korean is sinusunog daw nila yung muka para hindi daw makita yung pagkakakilanlan, mga tol, o para pagtakpan yung mga nasawing mga North Korean troops. But anyway, etong balitang to, maikli lang naman to, mula naman to sa UNTV News, mga tol, na ilang tropa mula North Korea ang nasawi sa sagupaan laban sa Ukraine sa Kursk, Russia, ayon sa Estados Unidos, mga kapatid, no? Panoorin natin to. Russia, ayon sa Estados Unidos. Ito ang unang ulat ng pagkamatay mula nang magpadala ang Pyongyang ng 10,000 sundalo upang tumulong sa Russia. Ayon sa Ukrainian Military Intelligence, hindi bababa sa 30 ang namatay o nasugatan nitong weekend. Ang mga ito ay wala umanong karanasan sa labanan, Yun nga. ngunit sinanay muna bago itinalaga sa infantry mission. Alam nyo, mga tol, yung North Korea, though na sila ay puro military, lagi silang naghahanda, ewan ko kung bakit laging gano'n ang bansa nila, pero yung mga sundalo nila, mga tol, talagang asing wala naman talagang karanasan, mga tol, sa actual na labanan. Diba? Puro sila dun sa doon sa bansa nila. Diba? Alam niyo na kung anong nangyayari doon sa bansa nila, hindi nga lumalabas yun ng bansa nila, mga tol. Kaya paglabas nila ng ibang bansa, parang feeling nila nasa ibang dimension sila. 'Di ba? Nakahawak sila na cellphone, 'di ba? Na nababad sila sa mga bold. 'Di ba? Ngayon, eto na unti-unting nangyayari sa kanila. Ipinakita naman ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang drone footage ng presensya ng mga sundalo ng North Korea sa Kursk. Alright, no.
Maikli lang naman yung balitang yan eh. So eto mga kapatid, no, ikatlong balitang ating bibigyan ng reaction video, no? Now, China's aggression Eto, mula naman to sa WION pa rin, no? Kanina WION yon, tas UNTV, ito WION mga tol. Ang sabi rito sa report mga kapatid, ang Taiwan, eto about balitang Taiwan naman to Taiwan ay naka-receive na ng first batch of 38 advanced Abrams tank. No, mga tangke, mga tol, dumating na sa Taiwan. Ito yung first batch nila at naghahanda na nga talaga ang Taiwan, mga tol, dahil anytime pwede talagang pumutok ngayon ng gera doon. Dahil nga hanggang ngayon walang komento ang China sa ginagawa nilang mga military drill sa palibot ng Taiwan. Mukhang manggugulat na lang sila at bigla na lang sila nga atake ng walang pasabi. So etong Taiwan, na-receive na daw nila yung first batch ng 38 advanced Abrams tank. Yan, no? Taiwan received the first shipment of 38 M1A2 Abrams tank from the US, galing sa Amerika, bolstering its defense against potential Chinese aggression. No, panoorin natin to mga tol. Now, China's aggression around Taiwan has left Taipei scrambling for a response. Beijing's biggest ever military deployment weeks before US presidential transition has increased fear among Taiwan and neighboring countries. As Taiwan faces a constant threat of an invasion by China, it has received 38 advanced Abrams battle tanks from the United States, the island's first new tanks in 30 years. Washington has long... So etong mga tangking to mga tol, naka-ready to. No, kung sakasakali nga, 'di ba, lulusob na yung China. Eto pang pang ground to, no? Pang lupa to. Dito sila magkakasubukan ngayon. To, naghahanda na mga tol. Etong Taiwan at papalag talaga sila at hindi sila papayag na basta-basta na lang maaagaw ang kanilang kasarinlan. long been Taipei's most important ally and biggest arms supplier. The growing US-Taiwan bond has angered Beijing, which claims Taiwan is part of its own territory. China has constantly refused to rule out using force to bring the self-ruled island under its control. Taiwan acquired the advanced tanks as part of its effort to modernize equipment and strengthen defense capabilities. All right. Abrams tanks, which are among the heaviest in the world, are a mainstay of the US military. The Abrams tank features high attack capabilities with its 120mm gun and boasts significant mobility, reaching a maximum speed of 67 kilometers an hour. Reports suggest 42 more units will be delivered to Taiwan in 2025, followed by 28 in 2026. These are same battle tanks that have been supplied by the United States to Ukraine to battle Russian forces. Okay, same tank na sinupply sa Ukraine. Back in 2006, Abrams tanks were used by the U.S. military against Saddam Hussein's forces in Iraq. Oh. In response to the arms deployment in Taiwan, China has issued a stern warning to the United States. It has urged Washington to stop arming Taiwan and supporting Taiwan independence forces. Yan na, binalaan ng China, mga tol, ang Amerika na tigilan na daw ng Amerika ang pagsuporta sa Taiwan sa kanilang paghiwalay. No? Kasi nga mga kapatid, nanggigigil na itong China at gustong-gusto na talaga nilang makuha itong Taiwan for more than 5 decades, no? Nasa 60 years na nga ata o 70 years mga tol na pinagbabantaan ng China itong Taiwan, nasasalakayin nila, pero siguro nagpalakas muna talaga sila ng husto, no? At ang ultimatum nga ng China, dapat by year 2027 is napasa kamay na nila tong Taiwan, no? Kaya talaga mas mahigpit ngayon ang pagbabantay nila at pagpapakita nila ng puwersa. Beijing is vowed to defend its national sovereignty, its security and territorial integrity. China's firm opposition to US-Taiwan military contacts and US arms sales to Taiwan is consistent and clear. We urge the US to abide by the One China principle and the three... Grabe mag-demand tong China, no? Gusto nila susunod sa mga principle nila, susunod sa mga batas nila, samantalang sa international law, sa mga batas para sa kapakinabangan ng ibang bansa, ayaw nilang sumunod, no? Please sign US joint communiques, especially the provisions of the August 17 communique. Stop arming Taiwan and stop condoning and supporting Taiwan independence forces in their pursuit of independence through force. While Taiwan has a homegrown defense industry and has been upgrading its equipment, it relies heavily on US arms sales to bolster its security capabilities. Taiwan fears being massively outgunned in terms of troop numbers and firepower in any war with China. It has increased its spending on its military in recent years. Taipei has allocated a record $19 billion for 2024 and next Wow. year's budget.
is set to hit a new high as it seeks to bolster its defense. Grabe no, ang laki ng budget nila no. Nakakaya naman sa Pilipinas. Anyway mga kapatid, ito yung mga balita international na ating napanood. Una, yung Uyghur fighters nga dito sa Syria na dadalhin na nila mga tol ang gera nila dito naman sa China. Kasama na ang Turkestan Islamic Party, no? At isa pa, ang North Korean nga ay nasasawi na mga kapatid, no? Matapos silang ipadala doon sa Russia ng kanilang mahal na presidente. Eto na, nasasawi na sila. No? At ang Taiwan ay na-receive na ang first batch ng Advanced Abrams tank. No? Eto mga nangyayari mga kapatid sa daigdig natin ngayon. At dapat may alam tayo sa mga ganito mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.